Ako po, kami lahat ay naging saksi ng iba't ibang pamamaraan kung papaano niloloko at sinisira ng CPP, NPA, NDF ang ating lipunan, ang ating bayan, ang ating kabataan, ang pamilyang Pilipino. Sa bahagi ko po, may iba't ibang kwento kami. Bata pa po ako, ay wala na akong ama. Nakapag-aral ako dahil sa tulong ng gobyerno, naging scholar ako. National Government State Scholar po ako. 2 beses ako nag-graduate ng valedictorian, elementary and high school. Kandidato ako na magna cum laude pero pinili ko po mag-NPA. At sa loob ng 21 years, bahagi po ako ng CPP, NPA, NDF mula paaralan, palabas ng paaralan, hanggang sa lahat ng mga ginawa namin sa urban infiltration sa universities, schools, colleges, universities, factories, communities, transport groups, simbahan, media, you name it, we do it even in abroad among overseas Filipino workers. Mayroon kami mga organisasyon at grupo na sa matagal na panahon nagkukunwaring ito ay mga legal na organisasyon, subalit mayroong inherent na underground component po ito. Hindi kami nirecruit direkta sa NPA. Nirecruit po na kami sa front organization. Sila, Kadamay, Anak Pawis, Nanay Pong ay magsasaka. Lolit ay Kadamay. Ito yung mga nag-luso bahay, agaw bahay sa Pandi, Bulacan. Sa sulsol ng CPP, NPA, NDF. Si Rico, manggagawa. Bago maging Revolutionary Council of Trade Union. Ako, College Editors Guild of the Philippines, CEGP. Then, naging Kabataang Makabayan, underground. Dineploy sa National Union of Students of the Philippines. Naging League of Filipino Students. Naging Anak Bayan founding leader. At naging leader ng bagong alyansang Makabayan at coordinator ng Bayan Muna. So, nagkataon ng ba ito? Hindi. Yun talaga kami. Kami ang mga infiltrators. Kami ang mga recruiters at organizers ng CPP, NPA, NDF. Kung kaya hindi matapos-tapos ang recruitment ng NPA sapagkat pati mga anak nila biniktima din ng mga susumunod na mga henerasyon ng mga recruiter at kadre sa amin. Si Jericho, muntik na rin itong ma-recruit sa Zambales. Si Ma'am Isay, kilala niyo si AJ Lucena. Ang anak niya, siya ang mukha. At itong mga nanay na ito, na kasama si Ma'am Gemma, nang lumabas sila sa Senate hearing. Sila ang mga henerasyon ng senior high school na buong klase nila ay pinagre-recruit sa loob ng University of Santo Tomas, Far Eastern University, PUP, at pati na sa UP at iba pang mga paaralan buong Pilipinas. Ang panahon nila ay mga 8,000 ang na-recruit na kabataan. And then pag-uusapan pa natin ito at iboboto pa ng taong bayan ang mga party list na nagre-recruit para sa kanila, kagaya ng Kabataan Party, Anak Pawis, Bayan Muna, Act Teachers at Gabriela. Kaya tinatawag namin silang Tabag Kamatayan Party List. Yun ang dahilan kung bakit pinanindigan namin na ang patuloy na pakikipagsabwatan at pakikipagtulungan ni Vice President Robredo sa mga grupong pinanggalingan namin na nagre-recruit ng kabataan para maging NPA sa kanilang maskara na sila ay mga front organizations lamang. Sila ay mga organisasyon ng aktivista at para mailusot ang kanilang modus operandi, ginagamit nila ang diskarte na kunwari sila ay nire-redtag ng gobyerno. Anong gobyernong nire-redtag sa kanila? Kami ang nag-a-identify sa kanila. Bakit hindi kami ang kasuhan nila? Bakit ang gobyerno ang kinakasuhan nila? Takot sila sa amin? Hindi kami natatakot na harapin sila kahit papatayin kami ng NPA sapagkat totoo ang sinasabi namin. Bago ideklara ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF ng isang kandidato na susuportahan ng mga front organization na hawak din ng CPP, NPA, NDF, may meeting muna yan sa taas. So therefore, ang desisyon tungkol kay Leni Robredo at Kiko Pangilinan na last week ay kinumpirma na mismo ni Joe Masison. Ang hindi niya kinumpirma na siya ay advisor. Pero hindi niya may tatanggi na nagkaroon sila ng Zoom meeting at kanyang publicly ini-endorse ang sabi niya na Bongbong Marcos, Sara Duterte are the worst fascist representatives of the ruling elites in the Philippines. Therefore, we have to unite to defeat them in the elections at kasama dyan ang pakikipagtulungan kay Leni Robredo at iba pang politiko na kasabwat nila sa matagal na panahon. So, klaro tayo.
Number two, kung bakit nandirito tayo. Hindi po totoo na ang pagdideklara ng martial law noong 1972 ay dahil lamang kagustuhan ni Ferdinand Marcos yun. Ang pagdideklara ng martial law, inaral namin, lahat kami ay nilaso ng utak. Hindi inaamin ng CPP, NPA, NDF na sila po ang nag-utos na ihagis ang 3 granada sa entablado ng Liberal Party General Rally sa Plaza Miranda sa Quiapo noong August 21, 1971. 2 granada ang sumabog dyan at yan ay pinatutuhanan ni retired General Victor Corpus, ni Robin Guevara at ako mismo na nanggaling sa National Operations Command ng NPA. Totoo po yan na si Danny Cordero ang naghagis ng granada sa utos ni Joe Masison. Si Danny Cordero ay pinatay ng CPP, NPA, NDF sa utos mismo ni Joe Masison. So Plaza Miranda daming upang palabasin na masama si Marcos, pero isa lang ang senatorial candidate na isang galos o galis sa kanyang katawan ay hindi nangyari sa Plaza Miranda Baming. Ang pangalan niya ay Benigno Ninoy Aquino. Sapagkat kasama siya sa pagkikipag-usap kay Joma para mabuo ang New People's Army noong March 29, 1969 sa Capas, Tarlac, sa lugar na nila Nanay Pong sa malapit sa Hacienda Luisita. Klaro, pangalawang rason bakit nagkaroon ng martial law. Sapagkat noong ang barko, ang pangalan ng barko pininturahan, ni-refurbished, ang bumili ng barko na ito ay patay na. Pero siya ay NDF chairman nang mamatay siya. Ang alam namin, COVID ang kinamatay niya sa Netherlands. Ang pangalan niya, si Fidel Agkawili. Si Fidel Agkawili, Central Committee at representative ng NDF nitong nakaraang pakikipag-usap kay Pangulong Duterte, ay panahon na yun siya ang bumili at nag-front para makabili ng barko at pininturahan mula China. Ang pangalan ng barko ay MV Karagatan. Ito ay nangyari sa Palanan, Isabela. Ang laman ng barko ay more than 3,500 AK-47 and M14 rifles at mga iba pang mga gamit parmasa ng mamamayan upang pabagsakin ang gobyerno natin noon na pinamumunuan ni Pangulong Marcos. So Granada, 15 ang patay, 100 ang sugatan, rally dito, rally doon, Diliman Commune, pukpukan dito, molotov doon, pillbox dito, pillbox doon, at isang barko ng armas. Kung ikaw si Marcos, during that time, na ganyan ang nangyayari sa ating bansa, anong ibibigay mo? Red roses and chocolates? Siyempre, isasalba mo ang Republika ng Pilipinas. Ang malala, during that time, magkaklase si Joma at si Nor Miswari. Pareho silang member noon ng Kabataang Makabayan noong November 30, 1964. Itinatag nila ang Kabataang Makabayan. During that time, winawalok ng MNLF ang mga sundalo sa Mindanao. Sunod-sunod na mga pang-aambush. So, these were all conspiratorial acts during that time. At pinaniwala nila tayo na masama ang martial law. Hindi totoo na lahat ng nangyari sa martial law ay mali at masama. Kami, na mga dating rebelde cadre, ang tingin namin, kung hindi diniklara ang martial law, matagal na tayong nilamon ng CPP, NPA, NDF, at mas malala pa ang pagsira sa ating demokrasya sa mga nangyari sa bansang North Korea at iba pang bansa kagaya nila, kung hindi dineklara ang martial law. Subalit, totoo din naman at aming tinatanggap na 20% siguro ng mga nangyari sa martial law ay mali at may mga pang-aabuso, kagaya ng torture, rape, at iba pang mga paggamit ng abuso sa mga sibilyan na nangyari nung panahon na yon, lalo na sa panahon ng Philippine Constabulary, PC. Pero mali din na ang husga sa martial law ay puro mali. Bagamat na torture yan sa Toro Campo at kung ano pang kalapastangan ang nangyari kay Etar Sales. Pero they do not represent the entire nation and the entire generation of the Filipino people na hindi tayo pwedeng mag-move on sa sugat na nakaraan at kasaysayan ng martial law sapagkat ang kanilang narrative lang ang pwedeng mangibabaw at hindi pwedeng pakinggan ang narrative ng taong bayan. Sino sila para sabihin na sila lang ang pwedeng magtakda kung ano ang tunay na mukha ng kasaysayan at narrative at pagsasalaysay tungkol sa martial law? Ang taong bayan, sinasabi natin, may pagkakamali sa martial law ng 20% niya. Abuso, torture at iba pa, but those things do not define the martial law. 80%
ng nangyari sa panahon na yon ay tama at kailangan 20% ay dapat unahin at hindi dapat nating pabayaang manumbalik. And yan ang ipinapanawagan natin kay Bongbong Marcos. Sapagkat hindi naman niya pwedeng manahin ang mga kasalanan ng kasaysayan at nakaraan. Subalit may tungkulin din siyang kilalanin ito upang pagmumulan ng tunay na pagkakaisa. Mula doon, bumangon tayo at maging aral na mapait at masakit yung 20% ng kasamaan ng martial law na yon ay hindi na dapat maulit kailanman. Subalit hindi lahat ng nangyari ng martial law ay masama at pangit at subira sa ating bayan sapagkat kung wala yun ay mas matagal nang nawasak ang buong bayang Pilipinas na ito. Palakpakan din natin ang tamang pagtingin sa kasaysayan ng ating bayan. Now you understand kung bakit kami nandito. Kami ay nagre-represent ng iba't ibang organisasyon, iba't ibang pinanggalingan, pero yung nasa harap nyo, puro kami mga CPP, NPA, NDF na mga kadre. Iisa po ang naging layunin namin noon, pabagsakin ang gobyerno at udyukan ang kabataan at mamamayan na lumaban sa gobyerno at magtayo at magtatag ng sistemang komunista. Challenge for everyone. Tanungin nyo ang aming mga dating kasama na nasa Anak Pawis, Kabataan Party, Gabriela at Teachers at Bayan Muna at mga leaders nila kung kaya nilang kondinahin at itakwil ang CPP, NPA, NDF sa pagdulog dito ng pigati at kamatayan sa ating bayan. Kung kaya nilang kondinahin ang panununog, pangbubomba, pagpatay, ambush, assassination, pagre-recruit ng kabataan at pagsira ng ating lipunan at pagsira ng mga institusyon ng ating bayan dulot ng CPP, NPA, NDF. Kung hindi sila CPP, NPA, NDF, ano sila? Bakit ayaw nilang kondinahin? That's number one. Number two, bakit gobyerno lang ang kanilang kinakalaban? There will never be a perfect government. There will never be a perfect society. So therefore, kung walang perfectong lipunan at pamahalaan, lahat tayo mag-armas, maghawak ng armas, magrebelde at ibagsak ang gobyerno, para lamang marinig ang ating mahinanakit at tinanaing, hanggang kailan magiging ganun ang ating bayan. That we are losing and bleeding more than 100 billion pesos para puntuhan lamang ang walang katapusan na counter-insurgency war na wala din namang pinatunguhan sa matagal na panahon until dumating si Rodrigo Roa Duterte at binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sino ang atap na hindi patupad ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict? Hindi ang ordinaryong mamamayan, kundi yung mga kasama namin na nagpapakilalang human rights activists, social activists, progressives, militants, human rights defenders, at kung ano-anong katawagan na gusto nilang ikubli at imaskara at i-make up sa kanilang pagkukunwari. Malinaw na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay para sa mamamayang Pilipino. Pangalawa, ayaw din nilang ipatupad ang anti-terrorism law. Nagsalita ng Supreme Court, 98% ng nilalaman ng batas ng Anti-Terrorism Act of 2020 ay constitutionally valid at tama. Hindi pa rin nila nirespeto. Sabi nila, yan ay terror law at ang kanyang tunguhin ay supilin ang kalayaan at karapatang sibil at politikal at karapatang pantao ng mamamayan. Excuse me, hindi naman nagrarally ang ordinaryong mamamayan at ordinaryong mga magbabalot vendor, nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Sila lang. Sila lang. At ang kanilang mga kaalyadong political opposition na kasabwat nila para labanan ang administrasyon ni Duterte. Pero ang ordinaryong mamamayan, hindi. Malinaw kung anong kanilang agenda. And finally, bakit namin sinasabi na ang CPP, NPA, NDF, ang kanilang linya, ang binibitbit ni Leni Robredo. Una, as early as September 2021, bago mag-filing ng Certificate of Candidacy, ay mayroon pong inilabas ang Central Committee na statement na ang panawagan at ang kanyang pinakabuod at ito ay sinabi din ulit ni Joe Masison bago mag-filing of candidacy. Anong title ng statement na ito? No more Duterte in 2022. Never again to Marcos. Abolish National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. That was September
2021. Iniulit ni Joma, October 2021, bago mag-filing ng mga Certificate of Candidacy. Ngayon, sino ang bumibitbit ng linya na ito? Kasama ni Leni Robredo, bitbit nila ang linyang No More Duterte in 2022. Never again to a Marcos, and abolish National Task Force to end local communist armed conflict. Anong ebidensya pa ang hinahanap nyo? At sa kanilang mga rally, suot-suot ng Kabataan Party na recruiter ng mga kabataan para sa NPA, ang kanilang pagkukunwari, sabi nila, yes, we are the NPA. Ang meaning ng NPA nila, New Pink Army, Kabataan Party. See? Tapos sasabihin nila, hindi niya kasama ang CPP, NPA, NDF. Malinaw mga kapatid at mga kasama, ang aming sinasabi, si Leni Robredo ay direktang nakikipagsabwatan sa CPP, NPA, NDF. And because of that, walang choice ang mamamayang Pilipino kung hindi manindigan at inaalaan namin ang lahat na nandito. Nakasama namin, kasama ang mga dating rebelde, please let us all stand up at idideklara namin na kami mismo ay para sa kay Bongbong Marcos at Sara Duterte. Magtatagumpay ang mamamayan sa pagkakaisa para sa kapayapaan, demokrasya at kinabukasan ng kabataan at sambayanan Pilipino. Marcos and Sara Duterte, sila ang paninindigan namin at sa kanila kami titindig upang marinig ang boses ng mga nagtatanggol sa kapayapaan at demokrasya ng ating bayan. At yan ang simula ng kasaysayan ng totoong pagkakaisa ng mamamayan, pamahalaan at ng buong sambayanan. Laban sa totoong nagwawasak ng ating bayan, ang CPP, NPA, NDF na ngayon doon kasama si Vice President Leni Robredo. Magtatagumpay ang mamamayan at hindi natin hayaan na ang sabwatang komunista ng CPP, NPA, NDF at ni Leni Robredo ay magtatagumpay. Hindi natin pababayaan na ang kayaan at demokrasya at kapayapaan ay manginibabaw ang ganitong ginagawa nila. Maraming salamat.